Sa isang payapang baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, ay naninirahan si Tatay Berting, isang masipag na magsasaka na kilala rin sa kanilang lugar bilang mahusay na tagapag-alaga ng mga manok panabong. Hindi siya mayaman, ngunit sa bawat patak ng pawis na pumapatak sa kanyang noo, ay dala niya ang pag-asang balang araw ay makakaahon din siya sa hirap. Ang kanyang maliit na kubo ay yari lamang sa kawayan at nipa. Kapag malakas ang ulan ay tumutulo ang bubong, at kapag tag-init naman ay halos hindi mapigil ang matinding init sa loob ng bahay. Gayunpaman, hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay si Tatay Berting na nagreklamo sa kanyang kalagayan. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya upang pakainin ang kanyang mga alagang manok. Isa-isa niyang sinusuri ang kalagayan ng mga ito bago siya tumuloy sa bukid upang mag-araro, magtanim o maglinis ng palayan. Mahilig si Tatay Berting sa pag-aalaga ng mga tandang. Hindi siya nagsasabong dahil sa kasakiman, kundi dahil iyon lamang ang isa sa mga paraan upang magkaroon ng dagdag na kita. Kapag may bumibili ng kanyang mga alagang panabong, nagkakaroon siya ng pambili ng binhi, pataba at pagkain. Ngunit sa mga nakaraang taon ay tila sunod-sunod ang malas na dumating sa kanyang buhay. Isang taon ay nilubog ng baha ang kanyang taniman. Sa sumunod na taon naman ay tinamaan ng matinding tagtuyot ang buong baryo. Ang ilan sa kanyang pinakamahuhusay na tandang ay namatay dahil sa sakit. Unti-unti ring naubos ang kanyang ipon hanggang sa wala nang halos matira. May mga gabi na lugaw lamang ang kanilang hapunan, ngunit hindi pa rin nawala ang pananampalataya ni Tatay Berting. Mabuti ang Diyos, hindi niya pababayaan ang taong marunong magsikap. Madalas niyang sabihin sa sarili habang nakatanaw sa malawak na bukirin. Marami ang humahanga sa kanyang kabutihan. Kapag may nangangailangan ng tulong sa baryo, isa si Tatay Berting sa mga unang dumadating. Hindi mahalaga kung may kapalit o wala. Para sa kanya, ang pagtulong ay tungkulin ng bawat tao. Isang umaga ay nagtungo siya sa gubat upang mamulot ng tuyong kahoy na panggatong. Habang naglalakad sa makitid na daan, ay napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang napakalaking punong balete. Halatang pagod na pagod ang matanda. Gusot ang damit nito at nanginginig ang mga kamay. Lumapit si Tatay Berting. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Mahinang ngumiti ang matanda. "Matagal na akong naglalakad. Wala na akong lakas." Kaagad na ibinigay ni Tatay Berting ang kanyang baong pagkain at ang baon niyang tubig. "Kainin ninyo po ito. Tapos ikaw, makakauwi pa naman ako. Mas kailangan ninyo." Tahimik na kumain ang matanda habang pinagmamasdan si Tatay Berting. Nang matapos ito ay tumayo ang matanda at ngumiti ng buong buo. Hindi lahat ng taong may kaunting pagkain ay handang magbahagi. Napakabuti mong tao. "Wala pong anuman." "Huwag mong kalilimutan ang araw na ito." Bahagyang nagtaka si Tatay Berting sa sinabi ng matanda, ngunit hindi na siya nagtanong. Nagpaalam siya at ipinagpatuloy ang kanyang pamumulot ng kahoy. Habang pauwi ay may narinig siyang kakaibang tilaok ng tandang.
Malakas ngunit napakalinis ng tunog nito. Tila umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sinundan niya ang direksyon ng tilaok, ngunit wala siyang makita. Makalipas ang ilang sandali ay tumigil ang tilaok. Inisip niyang baka isa lamang iyong ligaw na manok kaya ipinagpatuloy na niya ang kanyang pag-uwi. Pagdating niya sa kanilang bakuran ay napahinto siya. Sa gitna ng damuhan ay may isang napakagandang tandang. Ang mga balahibo nito ay kumikislap na tila purong ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mahaba nitong buntot ay nagliliwanag sa bawat galaw, at ang matalim nitong mga mata ay tila may pambihirang talino. Hindi ito natatakot sa tao. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit kay Tatay Berting. Hindi niya alam kung sino ang may-ari nito. Inikot niya ang buong baryo upang magtanong. Ngunit walang sino man ang nakakakilala sa kakaibang tandang. Lumipas ang 3 araw at wala pa ring naghahanap dito. Napagpasyahan niyang alagaan muna ang mahiwagang tandang hanggang sa lumitaw ang tunay na may-ari. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. At sa kabilang baryo, may isang mayamang sabunghero ang nakabalita tungkol sa kakaibang gintong tandang na napunta sa pangangalaga ni Tatay Berting. Nang marinig niya ang kwento, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang kanyang pasya. Ano man ang mangyari, mapapasa kanya ang gintong tandang. Lumipas ang ilang araw mula nang mapunta sa pangangalaga ni Tatay Berting ang mahiwagang gintong tandang. Habang tumatagal, lalo niyang napapansin na hindi ito pangkaraniwang alaga. Bukod sa makintab nitong mga balahibo na tila purong ginto kapag tinatamaan ng sikat ng araw, taglay din nito ang pambihirang talino at kakaibang ugali. Tuwing madaling araw, bago pa man tumilaok ang ibang mga manok sa baryo, nauuna ng tumilaok ang gintong tandang. Ang tilaok nito ay malakas ngunit napakalinis sa pandinig. Kapag naririnig iyon ng mga tao, tila nagiging magaan ang kanilang pakiramdam at masiglang sinisimulan ang maghapon. Napansin din ni Tatay Berting na tila sinusundan siya ng magandang kapalaran. Ang mga palay na dati mahihina ang tubo ay nagsimulang lumago ng mabilis. Ang mga gulay sa kanyang bakuran ay namunga ng sagana. Ang mga inahing manok ay halos araw-araw nang nangingitlog. Parang pinagpapala na tayo, bulong ni Tatay Berting habang nakatingin sa kanyang palayan. Ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya ipinagmalaki ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Sa halip, lalo pa siyang nagsumikap at nagpasalamat sa Diyos sa bawat biyayang natatanggap. Unti-unting kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa gintong tandang. Marami ang nagtungo sa kanyang bahay upang makita ito. Lumiliwanag talaga ang balahibo. Parang hindi ordinaryong manok. Baka alaga ito ng isang mayamang tao. Iba-iba ang kanilang mga haka-haka. Ngunit walang makapagsabi kung saan talaga nagmula ang kakaibang tandang. Isang hapon ay dumating ang isang mayamang sabonghero na kilala sa pangalang Don Severino. Siya ang pinakamayamang sabonghero sa Karatig Bayan at nagmamay-ari ng daan-daang mamahaling panabong. Pagkababa pa lamang niya sa karwahe, ay agad niyang nakita ang gintong tandang na payapang naglalakad
sa bakuran. Namangha siya. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang uri ng tandang. Lumapit siya kay Tatay Berting. Magandang araw. Magandang araw rin po. Ako si Don Severino. Malugod ko po kayong tinatanggap. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang mayaman. Ibenta mo sa akin ang tandang. Napangiti si Tatay Berting. Pasensya na po. Hindi ko pa po maaaring ibenta. Dodoblehin ko ang halaga. Umiling si Tatay Berting. Kung gayon ay 10 beses ang halaga. Hindi pa rin siya pumayag. Nagtaka si Don Severino. Hindi ka ba naghihirap? Opo. Hindi mo ba kailangan ng pera? Kailangan po. Bakit ayaw mong ibenta? Huminga ng malalim si Tatay Berting. Hindi ko alam kung sino ang tunay na may-ari nito. Napunta lamang siya rito. Hanggat wala akong kasiguruhan, hindi ko siya maaaring ipagbili. Tahimik na tumingin sa kanya si Don Severino. Sa unang pagkakataon ay nakatagpo siya ng taong hindi kayang silawin ng malaking halaga ng salapi. Wala akong magagawa kung ayaw mo. Umalis ang mayamang sabongero ngunit hindi nawala sa isip niya ang gintong tandang. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Tatay Berting, muli niyang napanaginipan ang matandang lalaking kanyang tinulungan sa kagubatan. Sa panaginip ay malinaw na nagsalita ang matanda. Alagaan mong mabuti ang gintong tandang. Natatangi siya. Darating ang araw na maraming taong magnanais na angkinin siya. Subalit tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto. Ang tunay na kayamanan ay kabutihan, katapatan, at malinis na puso. Biglang nagising si Tatay Berting. Pawis na pawis siya. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang gintong tandang. Tahimik lamang itong nakatayo na tila nauunawaan ang lahat ng kanyang iniisip. Lumapit si Tatay Berting at marahang hinaplos ang makintab nitong balahibo. Maging sino ka man, aalagaan kita. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng baryo ay may mga taong nagbabalak ng nakawin ang mahiwagang tandang. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na plano na susubok sa katapatan at katapangan ni Tatay Berting. Mula nang kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa gintong tandang, hindi na naging tahimik ang buhay ni Tatay Berting. Araw-araw ay may mga taong dumadalaw sa kanyang kubo. Ang iba ay nais lamang makita ang kakaibang alaga, ngunit mayroon ding lihim na naglalayon na mapasa kanila ito. Hindi nagbago si Tatay Berting. Tuwing umaga ay maaga pa rin siyang gumigising upang pakainin ang kanyang mga manok bago tumungo sa bukid. Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, ay umuuwi siya upang tiyaking ligtas at maayos ang kanyang mga alaga. Ang gintong tandang naman ay tila laging nakasunod sa kanya. Kahit saan siya magpunta sa bakuran, hindi ito lumalayo. Para bang may hindi maipaliwanag na ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Makalipas ang ilang araw, dumating sa baryo ang 3 hindi kilalang lalaki. Nagpakilala silang mga negosyante ng mga panabong. Maayos ang kanilang pananamit at magalang silang nakipag-usap sa mga taga-baryo, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may masama silang balak. Nang sumapit ang hapon ay nagtungo sila sa bahay ni Tatay Berting. Magandang hapon po. Magandang hapon din.
Magalang na tugon ni Tatay Berting. Narinig po naming mayroon kayong pambihirang tandang. Maaari po ba naming makita? Walang problema. Lumabas ang gintong tandang mula sa kulungan at tumayo sa harap nila. Nang tamaan ito ng sikat ng papalubog na araw, ay kumislap ang mga balahibo nitong tila purong ginto. Napatingin ang tatlong lalaki sa isa't isa. Isa sa kanila ang nagsalita. Ibebenta mo ba yan? Pasensya na po, hindi. Kahit gaano kalaki ang aming ibayad, hindi ko po maipagbibili. Tahimik silang nagpaalam, ngunit habang papalayo ay bumulong ang kanilang pinuno. Ngayong gabi natin kukunin ang tandang. Pagsapit ng hating gabi, tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Dahan-dahang lumapit ang tatlong magnanakaw sa bakuran ni Tatay Berting. Maingat nilang binuksan ang bakod at nagtungo sa kulungan. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang gintong tandang ay bigla itong tumilaok. Hindi iyon karaniwang tilaok. Napakalakas ng tunog na tila umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kasabay nito ay biglang nagsitahulan ang lahat ng aso sa paligid. Nagising si Tatay Berting. Agad siyang lumabas ng bahay habang may hawak na lampara. Sino ang nariyan? Nagulat ang tatlong magnanakaw at nagtakbuhan palabas ng bakuran. Nagising din ang mga kapitbahay dahil sa malakas na tilaok ng gintong tandang. Maya-maya lamang ay nagsidatingan sila upang alamin ang nangyari. May mga magnanakaw, sigaw ng isang kapitbahay. Naghanap ang mga lalaki sa paligid ngunit nakatakas na ang mga salarin. Tiningnan ni Tatay Berting ang gintong tandang. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya na tila alam nitong nailigtas nito ang kanilang tahanan. Marahang hinaplos ni Tatay Berting ang ulo ng kanyang alaga. Maraming salamat. Kinabukasan ay nagtipon ang mga matatanda sa baryo upang pag-usapan ang nangyari. Malinaw na may mga taong gustong nakawin ang tandang. Kailangan nating bantayan ang bahay ni Tatay Berting. Nagpasalamat si Tatay Berting sa malasakit ng kanyang mga kapitbahay. Habang nag-uusap ang lahat, isang matandang babae ang lumapit kay Tatay Berting. Matagal nitong pinagmasdan ng gintong tandang bago nagsalita. Anak, noong bata pa ako ay may narinig akong alamat tungkol sa isang gintong tandang. Napatingin ang lahat sa kanya. Sinasabing ang tandang na may balahibong ginto ay hindi napupunta sa taong sakim. Pinipili lamang nito ang taong may mabuting puso. Totoo po ba iyon? Tanong ni Tatay Berting. Dati inakala kong isa lamang iyong kwento. Ngunit ngayong nakita ko ang tandang mo, naniniwala akong totoo pala ang alamat. Natahimik ang lahat. Hindi alam ni Tatay Berting kung ano ang paniniwalaan, ngunit isang bagay ang tiyak sa kanyang puso. Hindi siya hahayaan na mapasakamay ng masasamang tao ang gintong tandang. Hindi niya alam na ang nabigong pagnanakaw ay simula pa lamang ng mas malalaking pagsubok na kanilang haharapin. Sa malayong bayan, isang makapangyarihang tao ang nakarinig na rin ng balita tungkol sa mahiwagang gintong tandang at determinado itong gawin ang lahat upang maagaw ang pinakamahalagang alaga ni Tatay Berting. Lumipas ang ilang linggo matapos ang tangkang pagnanakaw sa gintong tandang. Bagamat naging mas maingat si Tatay Berting, hindi niya hinayaang manaig ang takot sa kanyang puso. Ipinagpatuloy niya ang kanyang simpleng pamumuhay bilang magsasaka
at tagapag-alaga ng mga manok. Tuwing umaga ay nasa bukid siya, at pagsapit ng hapon ay inaalagaan niya ang kanyang mga alagang tandang. Ang gintong tandang naman ay nananatiling tahimik, ngunit kapansin-pansin na lalo itong lumalakas at gumaganda habang tumatagal. Isang araw ay dumating sa baryo ang isang kilalang sabongero na si Don Marcelo. Kilala siya sa iba't ibang lalawigan bilang isang mayamang negosyante na halos hindi natatalo sa mga malalaking laban sa sabungan. Marami siyang tauhan at daan-daang mamahaling panabong. Pagkababa niya sa kanyang karwahe, ay agad siyang nagtungo sa bahay ni Tatay Berting. "Ikaw ba si Tatay Berting?" tanong niya. "Opo. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong gintong tandang." Ngumiti lamang si Tatay Berting. Maganda nga po siyang alagaan. Matamang pinagmasdan ni Don Marcelo ang tandang. Hindi lamang maganda, mukhang napakalakas din. Tahimik nananatili si Tatay Berting. Maya-maya ay nagsalita muli ang mayaman. May malaking paligsahan sa sabungan sa susunod na linggo. Ang sino mang manalo ay mag-uwi ng malaking gantimpala at kikilalaning pinakamahusay na tagapag-alaga ng panabong sa buong lalawigan. Hindi sumagot si Tatay Berting. "Ipasali mo ang gintong tandang." Umiling siya. "Hindi ko po siya inaalagaan para sa karangalan. Sayang ang pagkakataon. Mas mahalaga po sa akin ang kanyang kaligtasan." Napangisi si Don Marcelo. "O baka natatakot kang matalo?" Marahang ngumiti si Tatay Berting. Ang taong may tiwala sa sarili ay hindi kailangang patunayan ang kanyang halaga sa pangmamaliit ng iba. Hindi nakapagsalita si Don Marcelo. Pag-alis nito ay nagsimula namang mag-usap ang mga taga-baryo. "Tatay Berting, sumali ka. Kaya ng tandang mo ang laban. Kapag nanalo ka, makakaahon ka na sa hirap." Buong gabi ay pinag-isipan iyon ni Tatay Berting. Hindi siya naaakit sa malaking premyo. Ngunit naisip niyang kung mananalo siya, maaari niyang maipaayos ang kanilang kubo, makabili ng bagong kalabaw, at magkaroon ng sapat na puhunan para sa kanilang bukid. Kinabukasan ay tumayo siya sa harap ng gintong tandang. "Ayaw kitang ilagay sa panganib, ngunit kung ito ang paraan upang magkaroon tayo ng mas magandang buhay, sana'y gabayan tayo ng may kapal." Tahimik lamang na tumingin ang tandang sa kanya. Pagsapit ng araw ng paligsahan ay dinagsa ng mga tao ang malaking sabungan. Mula sa iba't ibang bayan ay dumating ang mga kilalang sabongero at ang kanilang pinakamahuhusay na panabong. Nagdatingan din ang mga mayayamang negosyante at mga usisero na nais makita ang mahiwagang gintong tandang. Pagpasok ni Tatay Berting sa sabungan ay maraming napabulong. Siya na ba ang may-ari ng gintong tandang? Yan pala ang sikat na magsasaka. May ilan ding nagtawanan. Mahirap lang yan. Hindi tatagal ang manok niya. Ngunit hindi pinansin ni Tatay Berting ang kanilang mga sinasabi. Habang hinihintay ang pagsisimula ng laban, ay lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Siya rin ang matandang tinulungan niya noon sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinis ang kasuotan nito at mas maliwanag ang kanyang mukha. Napangiti ang matanda. "Tatay Berting." "Lolo, kayo po."
Huwag kang matakot. Hindi ang lakas ang magbibigay ng tagumpay, kundi ang kabutihang nasa puso ng taong nag-aalaga. Bago pa makapagtanong si Tatay Berting, ay naglaho ang matanda sa gitna ng maraming tao. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala na itong bakas. Nagsimula na ang unang mga laban. Isa-isang nanalo ang mga kilalang sabonghero. Dumating ang oras na tinawag ang pangalan ni Tatay Berting. Tahimik niyang binuhat ang gintong tandang at lumakad papunta sa gitna ng sabungan. Sa kabilang panig ay naghihintay ang pinakamabangis na panabong ni Don Marcelo, isang tandang na hindi pa kailanman natalo. Natahimik ang buong sabungan. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang tandang. At sa sandaling iyon, nagsimula ang laban na magbabago sa kapalaran ni Tatay Berting at ng mahiwagang gintong tandang. Tahimik ang buong sabungan habang magkatapat ang gintong tandang ni Tatay Berting at ang tanyag na panabong ni Don Marcelo. Walang sino man ang nagsasalita. Ang bawat isa ay naghihintay sa magiging simula ng laban. Marami ang naniniwalang walang pag-asang manalo ang simpleng magsasaka. Ang kalaban nito ay isang tandang na ilang ulit nang nagkampeon sa malalaking paligsahan at kilala sa bilis at lakas ng mga tira. Samantala, nanatiling kalmado si Tatay Berting. Marahan niyang hinaplos ang ulo ng kanyang alagang tandang. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, ipinagmamalaki kita. Tila naunawaan ng gintong tandang ang kanyang sinabi. Tumingin ito kay Tatay Berting bago dahan-dahang humarap sa kalaban. Nang ibigay ang hudyat ng laban, mabilis na sumugod ang panabong ni Don Marcelo. Napakalakas ng unang atake nito kaya napabulalas ang mga nanonood. Ngunit sa kanilang pagtataka, mabilis na nakaiwas ang gintong tandang. Hindi ito padalos-dalos. Bawat galaw ay tila pinag-iisipan. Muling sumugod ang kalaban. Muli ring umiwas ang gintong tandang. Napansin ng matatandang sabongero ang kakaibang kilos nito. Hindi ito basta malakas. Napakatalino ng tandang. Paulit-ulit na sumalakay ang panabong ni Don Marcelo hanggang sa mapagod ito. Nang makita ng gintong tandang ang tamang pagkakataon, mabilis itong kumilos. Sa isang iglap ay nakapagbigay ito ng sunod-sunod na malilinis na tira. Napaatras ang kalaban, nabigla ang buong sabungan. Hindi makapaniwala si Don Marcelo. Imposible! Muli pang nagtangkang lumaban ang kanyang tandang, ngunit halata nang nanghihina ito. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong umatras. Idineklara ng mga hurado ang panalo ng gintong tandang. Umaling-awngaw ang palakpakan sa buong sabungan. Maraming tao ang tumayo sa kanilang mga upuan upang batiin si Tatay Berting. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Lumapit siya sa kanyang alaga at maingat itong binuhat. Maraming salamat. Hindi siya sumigaw sa tuwa at hindi rin siya nagyabang. Sa halip ay yumuko siya bilang pasasalamat sa Diyos. Lalong humanga ang mga tao sa kanyang kababaang loob. Lumapit si Don Marcelo. Bagaman halatang nalungkot sa pagkatalo, magalang niyang iniabot ang kanyang kamay. Binabati kita, Tatay Berting. Karapat-dapat kang manalo. Maraming salamat po. Ngayon ay mas lalo kong napatunayang hindi kayang bilhin ng salapi ang tunay na husay.
Nagkamayan silang dalawa bilang tanda ng paggalang sa isa't isa. Pagkatapos ng paligsahan ay iniabot kay Tatay Berting ang malaking gantimpala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahawak siya ng sapat na salapi upang mabago ang kanilang buhay. Ngunit hindi siya nagpadala sa kasikatan. Sa halip na bumili ng mga mamahaling bagay, ipinagawa niya ang kanilang sirang kubo. Bumili siya ng bagong kalabaw para sa bukid. Nagtabi siya ng puhunan para sa susunod na pagtatanim. Nagbigay rin siya ng tulong sa ilang mahihirap na kapitbahay na nawalan ng ani dahil sa bagyo. Dahil dito, lalo siyang minahal ng buong baryo. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang tagumpay. Sa isang malaking bahay sa kabilang bayan, may isang mayamang lalaki na nagngangalang Don Hilario ang nakarinig ng balita tungkol sa gintong tandang. Kilala siya bilang isang taong handang gawin ang lahat upang makuha ang anumang kanyang magustuhan. Nang marinig niyang natalo ng gintong tandang, ang pinakamahuhusay na panabong sa lalawigan, napangiti siya. Hindi sapat ang pera para mapasunod ang may-ari? Tanong niya sa kanyang mga tauhan. Hindi po, Don Hilario. Kung ganoon, tumayo siya at tumingin sa malayo. Kung hindi niya ibebenta ng kusang loob, hahanapan natin ng ibang paraan. Sa mga sandaling iyon, walang kamalay-malay si Tatay Berting na ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Ang kanyang tagumpay sa sabungan ay naging daan upang mas maraming makapangyarihang tao ang magnasa sa mahiwagang gintong tandang. Isang pagsubok na higit na mahirap kaysa anumang laban na kanyang napanalunan. Pagkaraan ng malaking tagumpay sa sabungan, naging mas kilala si Tatay Berting sa buong lalawigan. Marami ang humanga sa kanyang kabutihan at sa pambihirang husay ng kanyang gintong tandang. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan, ay dumami rin ang mga taong naiinggit at naghangad na maagaw ang kanyang pinakamahalagang alaga. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, nagtipon sa isang malaking bahay ang mayamang si Don Hilario at ang kanyang mga tauhan. Nasisiguro ba ninyong nasa kubo pa rin ang gintong tandang? Tanong ni Don Hilario. Opo, Don. Mahigpit po itong binabantayan ni Tatay Berting. Ngumiti ang mayaman. Kung hindi siya pumapayag na ibenta iyon, kukunin natin ng palihim. Agad niyang inutusan ang 4 niyang tauhan na magtungo sa baryo bago sumikat ang araw. Samantala, sa kubo ni Tatay Berting ay payapang natutulog ang lahat. Ang gintong tandang ay nakadapo sa loob ng kulungan, ngunit tila gising pa rin ito. Paminsan-minsan ay tumitingin ito sa madilim na paligid na para bang may nararamdamang panganib. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang 4 na tauhan ni Don Hilario. Maingat silang lumapit sa bakuran upang hindi makagawa ng ingay. Isa sa kanila ang dahan-dahang nagbukas ng bakod. Isa pa ang lumapit sa kulungan ng gintong tandang. Ngunit nang akmang hahawakan na nila ang kandado, biglang kumislap ang mga balahibo ng gintong tandang. Kasunod nito ay isang napakalakas na tilaok ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Nagising si Tatay Berting. Agad siyang lumabas ng bahay habang may hawak na lampara. Sino ang nariyan? Nagulat ang mga magnanakaw. Bago pa sila makatakas, ay nagising na rin ang mga kapitbahay dahil sa malakas na tilaok.
Isa-isang lumabas ang mga lalaki sa kanilang mga bahay habang may dalang mga sulo at kahoy. Nandito ang mga magnanakaw, sigaw ng isang kapitbahay. Nataranta ang mga tauhan ni Don Hilario at nagsitakbuhan. Dalawa sa kanila ang nadapa sa pilapil at nahuli ng mga taga-baryo, samantalang ang dalawa naman ay nakatakas sa kadiliman. Dinala sa harap ni Kapitan Lucas ang dalawang nahuling magnanakaw. "Sino ang nag-utos sa inyo?" tanong ng kapitan. Sa una ay tumanggi silang magsalita, ngunit nang makita nilang galit na ang mga tao sa baryo, natakot sila. Si Don Hilario po ang nag-utos." Nagulat ang lahat. Hindi inakala ni Tatay Berting na may taong handang gumawa ng masama para lamang makuha ang kanyang alaga. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ni Don Hilario. Pagdating niya ay sinalubong siya ng mayaman na tila walang alam sa nangyari. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Tatay Berting?" "Tinanong ko lamang po kung bakit ninyo ipinakuha ang aking tandang." Nagkunwari itong nagulat. "Wala akong alam sa sinasabi mo." Tahimik na tumingin si Tatay Berting sa kanya. "Hindi ko kayo ipinaglalaban dahil sa galit. Nais ko lamang sabihin na ang anumang bagay na nakuha sa kasamaan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na ligaya." Sandaling natahimik si Don Hilario. Hindi niya inaasahang ganoon ang magiging tugon ng magsasaka. Wala itong pagbabanta, wala ring pagmumura. Puro katotohanan lamang. Tahimik na umalis si Tatay Berting. Habang pinagmamasdan siya ni Don Hilario na papalayo, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang bigat na naramdaman sa kanyang dibdib. Samantala, pag-uwi ni Tatay Berting ay sinalubong siya ng mga taga-baryo. "Narinig naming pinuntahan mo, si Don Hilario. Hindi ba kayo natakot?" Ngumiti siya. Ang taong walang masamang balak ay walang dapat katakutan. Lalong humanga ang buong baryo sa kanyang kabutihan at katapangan. Ngunit ng gabing iyon, muling napanaginipan ni Tatay Berting ang matandang lalaki na kanyang tinulungan noon sa kagubatan. Sa panaginip ay nagsalita ito ng may seryosong tinig. "Berting, malapit mo nang malaman ang tunay na lihim ng gintong tandang. Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, sundan mo siya saan man siya magpunta. Naroon ang kasagutang matagal mo nang hinahanap." Pagkagising ni Tatay Berting ay nakita niyang maliwanag ang buwan sa kalangitan. Tahimik na nakatayo ang gintong tandang sa gitna ng bakuran, nakatingin sa malayong kabundukan na tila may hinihintay. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng hiwaga na tuluyang magbabago sa buhay ni Tatay Berting. Ilang araw ang lumipas matapos ang panaginip ni Tatay Berting. Hindi na nawala sa kanyang isipan ang sinabi ng matandang lalaki. Tuwing sasapit ang gabi, palagi niyang tinitingnan ang kalangitan at hinihintay ang pagdating ng kabilugan ng buwan. Dumating din ang pinakahihintay niyang gabi. Maliwanag ang buwan. Ang buong baryo ay nababalot ng malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Biglang tumilaok ang gintong tandang. Hindi ito gaya ng karaniwan nitong tilaok. Mas banayad ngunit tila may tumatawag sa malayo.
Lumabas si Tatay Berting sa kanilang kubo. Tahimik siyang sumunod nang magsimulang maglakad ang gintong tandang palabas ng bakuran. Tumawid ito sa pilapil, dumaan sa malawak na palayan at nagtungo sa paanan ng kabundukan. Hindi na nagdalawang isip si Tatay Berting. Kahit madilim ang daan, patuloy niyang sinundan ang kanyang alaga. Habang papalalim sila sa kagubatan, napansin niyang tila nagliliwanag ang mga balahibo ng gintong tandang. Ang liwanag nito ang nagsilbing tanglaw sa kanilang paglalakad. Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang isang napakalaking punong balete. Huminto ang gintong tandang at 3 beses na tumilaok. Kasunod nito ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa harap ni Tatay Berting ay lumitaw ang matandang lalaking kanyang tinulungan noon. Ngunit ngayon ay hindi na ito mukhang isang dukhang palaboy. Suot nito ang puting kasuotan na may gintong borda. At sa ulo nito ay may korona na yari sa mga dahon at kumikislap na bato. Napaluhod si Tatay Berting sa matinding pagkagulat. "Lolo," ngumiti ang matanda. "Huwag kang matakot, Berting. Ako ang tagapagbantay ng gubat. Sinubok lamang kita noon upang malaman kung tunay ang kabutihan ng iyong puso." Tahimik na nakinig si Tatay Berting. "Wala akong ibinigay na gantimpala dahil sa iyong kahirapan. Ibinigay ko ang gintong tandang dahil karapat-dapat ka." Napatingin si Tatay Berting sa kanyang alaga. Ang gintong tandang ay lumapit sa matanda at yumuko na tila nagbibigay galang. Ito ang huling gintong tandang na iniingatan ng mga tagapagbantay ng kabundukan. Hindi siya ordinaryong nilalang. Habang nasa kamay siya ng taong mabuti ang puso, magdadala siya ng kasaganaan at pag-asa. Ngunit kapag napunta siya sa taong sakim, mawawala ang kanyang kapangyarihan at malaking kapahamakan ang darating. Napayuko si Tatay Berting. "Hindi ko po kayo bibiguin." Ngumiti ang matanda. "Alam kong hindi." Bigla niyang iniabot kay Tatay Berting ang isang maliit na sisidlang yari sa kawayan. "Ano po ito?" "Mga binhing pinagpala. Itanim mo ang mga ito sa iyong bukid. Kung ipagpapatuloy mo ang pagiging tapat at matulungin, hindi lamang ikaw ang giginhawa. Pati ang buong baryo ay makikinabang." Tinanggap iyon ni Tatay Berting ng may paggalang. Bago siya makapagtanong pa, ay nagsimulang maglaho ang matanda. "Tandaan mo, Berting, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ginto, kundi ang pusong marunong magmahal at magbahagi." Unti-unting naglaho ang liwanag. Muling bumalik sa dati ang kagubatan. Tahimik na tumingin si Tatay Berting sa gintong tandang. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit ito napunta sa kanyang buhay. Pag-uwi niya kinabukasan, itinanim niya ang mga binhing ibinigay ng tagapagbantay ng gubat. Lumipas ang ilang linggo at isang himala ang nasaksihan ng buong baryo. Mas mabilis tumubo ang mga palay. Mas naging luntian ang mga bukirin. Naging masagana ang ani hindi lamang ni Tatay Berting, kundi maging ng kanyang mga kapitbahay. Dahil sa kanyang kabutihang loob, ibinahagi niya sa mga magsasaka ang paraan ng tamang pagtatanim at hindi siya humingi ng anumang kapalit. Ngunit habang nagsasaya ang buong baryo sa kanilang masaganang ani,
isang lihim na balita ang nakarating kay Don Hilario. Nalaman niyang may kaugnayan sa isang sinaunang hiwaga ang Gintong Tandang. Sa kanyang puso ay lalo lamang nagliyab ang kasakiman. Kung tunay ngang mahiwaga ang tandang na iyon, bulong niya sa sarili, mas lalo ko itong dapat mapasakamay. Hindi niya alam na ang kanyang kasakiman ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang sariling kapalaran. Matapos ang masaganang ani sa baryo, lalong gumanda ang pamumuhay ng mga magsasaka. Hindi man sila naging mayayaman sa isang iglap, sapat na ang kanilang ani upang hindi na magutom ang kanilang mga pamilya. Marami ang nagpasalamat kay Tatay Berting dahil sa kanyang kabutihang loob at sa mga binhing ibinahagi niya. Ngunit habang nagkakaisa ang buong baryo, lalo namang lumalim ang inggit sa puso ni Don Hilario. Hindi siya makapaniwalang ang isang simpleng magsasaka ay higit pang iginagalang ng mga tao kaysa sa kanya, kahit siya ang pinakamayamang tao sa kanilang bayan. Isang gabi ay ipinatawag niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Handa na ba kayo sa gagawin natin? Opo, Don Hilario. Sa pagkakataong ito, hindi tayo mabibigo. Naglabas si Don Hilario ng isang supot na puno ng gintong barya. Ito ang magiging gantimpala ng sino mang makapagdadala sa akin ng gintong tandang. Nasilaw ang mga tauhan sa dami ng ginto. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, 5 armadong lalaki ang palihim na pumasok sa bakuran ni Tatay Berting. Mas maingat sila kaysa sa mga naunang magnanakaw. Hindi sila nagsalita, hindi rin sila gumamit ng ilaw. Ngunit tila naramdaman ng gintong tandang ang kanilang pagdating. Tahimik itong tumayo sa gitna ng kulungan. Nang buksan ng isa sa mga magnanakaw ang pintuan, biglang kumislap ang buong katawan ng gintong tandang. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumalot sa buong bakuran. Napaatras ang mga magnanakaw at tinakpan ang kanilang mga mata. Kasabay nito ay umihip ang napakalakas na hangin. Ang mga puno ay nagsimulang umugong at tila may hindi nakikitang puwersang nagtatanggol sa tahanan ni Tatay Berting. Sa gitna ng liwanag ay narinig ng mga magnanakaw ang isang malalim na tinig. Ang kasakiman ay walang puwang sa lugar na ito. Nang mawala ang liwanag, natagpuan nilang nakahandusay sila sa labas ng bakuran. Hindi nila maipaliwanag kung paano sila napunta roon. Takot na takot silang nagsitakbuhan pabalik sa bahay ni Don Hilario. Nang marinig ng mayaman ang kanilang kwento, hindi siya naniwala. Mga duwag kayo. Kahit ano pa ang nakita ninyo, tandang lang iyon. Dahil sa matinding galit, nagpasya siyang siya mismo ang pupunta sa bahay ni Tatay Berting kinabukasan. Pagdating niya ay magalang siyang sinalubong ng magsasaka. Magandang umaga po, Don Hilario. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Huling alok ko na. Ibenta mo sa akin ang gintong tandang. Hindi ko po siya maibebenta. Sabihin mo ang presyo. Wala pong halagang katumbas ang tiwalang ipinagkaloob sa akin. Napangisi si Don Hilario. Hindi mo ba alam kung gaano ako kayaman? Ngumiti lamang si Tatay Berting. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi. Lalong nagalit ang mayaman. Umalis siya nang walang paalam. Habang naglalakad pa uwi,
ay bigla siyang nadulas sa putik at nahulog sa isang mababaw na kanal. Nagtawanan ng ilang taong nakakita sa kanya. Mabilis siyang tumayo, ngunit sa kanyang pagmamadali ay nawala ang supot ng mga gintong bariyang dala niya. Hinahanap nila iyon ng kanyang mga tauhan hanggang sa gumabi, ngunit hindi na nila nakita. Pag-uwi niya sa kanyang malaking bahay ay nalaman pa niyang may peste ang kanyang mga alagang panabong. Marami sa mga ito ang nanghina at namatay sa loob lamang ng ilang araw. Sunod-sunod ding nalugi ang ilan sa kanyang mga negosyo. Doon lamang siya napaisip. Naalala niya ang sinabi ni Tatay Berting. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi. Samantala, ipinagpatuloy ni Tatay Berting ang kanyang tahimik na pamumuhay. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan at hindi niya ipinagkait ang kanyang kaalaman sa kapwa magsasaka. Habang pinagmamasdan siya ng gintong tandang mula sa bakuran, tila alam nitong unti-unti nang natutupad ang layunin kung bakit ito ipinagkatiwala sa isang taong may mabuting puso. Ngunit sa malalim na bahagi ng kagubatan, muling nagpakita ang mahiwagang tagapagbantay ng gubat. Tahimik itong tumingin sa baryo at nagsalita sa hangin. Malapit na ang huling pagsubok. At doon malalaman kung tunay ngang karapat-dapat si Tatay Berting na maging tagapag-ingat ng gintong tandang. Lumipas ang ilang buwan at naging masagana ang buong baryo. Punong-puno ng palay ang mga kamalig, sariwa ang mga gulayan, at wala ng pamilyang nagugutom. Ang mga tao ay nagkakaisa at nagtutulungan sa bawat gawain. Si Tatay Berting ay nanatiling mapagpakumbaba. Kahit dumami ang mga taong humahanga sa kanya, hindi siya nagbago. Araw-araw pa rin siyang nagtatanim sa bukid, nag-aalaga ng kanyang mga manok at tumutulong sa mga nangangailangan. Ang gintong tandang naman ay patuloy na nagbabantay sa kanilang tahanan. Tuwing madaling araw ay tumitilaok ito na tila nagbibigay ng pag-asa sa buong baryo. Isang gabi, muling nagpakita sa panaginip ni Tatay Berting ang tagapagbantay ng gubat. Berting, wika nito, dumating na ang oras ng iyong huling pagsubok. Nakahanda po akong harapin ito, sagot niya. Sa pagsikat ng araw bukas, pumunta ka sa tuktok ng bundok Maharlika kasama ang gintong tandang. Huwag kang matakot sa anumang iyong makikita. Pagkagising niya ay agad niyang inihanda ang kanyang sarili. Pagkatapos magdasal ay isinama niya ang gintong tandang at naglakad patungo sa bundok. Mahaba at matarik ang daan. Maraming bato, matataas na damo at masukal na bahagi ng kagubatan. Ngunit hindi siya sumuko. Pagsapit nila sa tuktok, nakita niya ang isang napakalaking batong kulay puti. Sa harap nito ay nakatayo ang tagapagbantay ng gubat. Maligayang pagdating, Berting. Lumapit si Tatay Berting at magalang na yumuko. Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili? Hindi po. Dahil kahit mahirap ka, hindi ka naging sakim. Kahit dumating ang biyaya, hindi ka naging mayabang. At kahit maraming pagsubok, hindi ka tumalikod sa kabutihan. Habang nagsasalita ang matanda, ay biglang lumiwanag ang buong paligid. Mula sa likod ng malaking bato ay lumitaw ang isang lumang baul na yari sa ginto. Dito nakatago ang kayamanang iniingatan ng aming mga ninuno.
Dahan-dahang bumukas ang baul. Punong-puno ito ng mga gintong barya, mamahaling hiyas, at sinaunang alahas. Ang lahat ng ito ay maaari mong kunin. Nagulat si Tatay Berting. Ngunit may isang kondisyon. Ano po iyon? Kapag kinuha mo ang kayamanang ito para lamang sa sarili mo, mawawala ang kapangyarihan ng gintong tandang at babalik ang kahirapan sa inyong baryo. Tahimik na napaisip si Tatay Berting. Matagal niyang tiningnan ang baul. Naalala niya ang mga taong nagutom noon, ang mga magsasakang nawalan ng ani, at ang mga batang walang makain. Makalipas ang ilang sandali ay isinara niya ang baul. Hindi ko po kailangan ng kayamanang ito. Napangiti ang tagapagbantay ng gubat. Bakit? Dahil sapat na po sa akin ang masaganang ani, ang kapayapaan ng aming baryo, at ang kakayahang makatulong sa aking kapwa. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang mabuting puso at ang pagkakaisa ng mga tao. Biglang kumislap ang gintong tandang. Mas maliwanag pa kaysa dati ang liwanag na nagmumula sa mga balahibo nito. Tumango ang tagapagbantay ng gubat. Naipasa mo ang huling pagsubok. Simula ngayon, ang biyaya ng gintong tandang ay mananatili sa inyong baryo habang ang mga tao ay namumuhay ng may kabutihan at pagkakaisa. Bilang gantimpala, kumuha ang matanda ng isang maliit na supot mula sa baul. Hindi ito puno ng ginto kundi ng mga pambihirang binhi. Ito lamang ang iyong iuuwi. Itanim mo ang mga ito at hindi na muling magugutom ang inyong baryo. Tinanggap iyon ni Tatay Berting ng buong paggalang. Bago siya bumaba ng bundok, ay lumingon siya sa tagapagbantay ng gubat. Maraming salamat po. Ngumiti ang matanda. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang sarili mong kabutihan ang nagdala sa iyo hanggang dito. Pagbalik ni Tatay Berting sa baryo ay masayang sinalubong siya ng mga tao. Hindi niya sinabi ang tungkol sa baul na puno ng ginto. Sa halip, itinanim niya ang mga binhing ibinigay sa kanya at ibinahagi ang iba sa kanyang mga kapwa magsasaka. Makalipas ang ilang buwan, higit pang sumagana ang kanilang ani at naging huwaran ang kanilang baryo sa buong lalawigan. Ngunit may isang huling hiwaga na naghihintay pa. Habang papalubog ang araw, tahimik na tumingin ang gintong tandang sa malayong kabundukan. Unti-unti itong nagliwanag na tila naghahanda para sa isang mahalagang pamamaalam na magbabago sa buhay ni Tatay Berting magpakailanman. Lumipas ang maraming taon mula nang mapunta sa pangangalaga ni Tatay Berting ang mahiwagang gintong tandang. Ang dating mahirap na baryo ay naging isa sa pinakamaunlad sa buong lalawigan. Sagana ang ani sa bawat panahon, masisipag ang mga magsasaka at namamayani ang pagtutulungan sa bawat pamilya. Hindi na muling nagutom ang mga tao. Ang mga batang dating walang makain ay lumaking malulusog at nakapag-aral. Ang matatanda ay namuhay ng payapa at ang mga magsasaka ay nagkaroon ng sapat na kabuhayan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat ng biyayang dumating, hindi nagbago si Tatay Berting. Nanatili siyang simpleng magsasaka. Tuwing umaga ay makikita nangangailangan. Nagpatayo siya ng maliit na paaralan upang matutong bumasa at sumulat pagkain.
Dahil dito, lalong minahal at iginalang siya ng buong pamayanan. Samantala, si Don Hilario ay tuluyan ng nagbago. Matapos ang sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay, napagtanto niyang walang mabuting idinudulot ang kasakiman. Isang umaga ay nagtungo siya sa bahay ni Tatay Berting. Pagkakita sa kanya ay magalang na sinalubong siya ng magsasaka. "Magandang umaga, Don Hilario. Tatawagin mo pa ba akong Don pagkatapos ng lahat ng nagawa ko?" Ngumiti si Tatay Berting. "Ang pagpapatawad ay mas magaan dalhin kaysa galit," naluha si Don Hilario. "Lubos akong nagsisisi, patawarin mo sana ako." Hindi nagdalawang isip si Tatay Berting. "Pinapatawad na kita." Mula noon ay naging magkaibigan ang dalawa. Ginamit ni Don Hilario ang natitira niyang yaman upang tumulong sa pagpapaunlad ng baryo. Natuto siyang magbahagi at magpakumbaba. Isang madaling araw bago pa sumikat ang araw, nagising si Tatay Berting sa isang kakaibang liwanag na nagmumula sa bakuran. Lumabas siya ng kubo. Naroon ang gintong tandang. Mas maliwanag ang mga balahibo nito kaysa dati. Ang buong paligid ay nababalot ng ginintuang sinag. Unti-unti ring lumitaw ang tagapagbantay ng gubat. "Panahon na, Berting," nalungkot si Tatay Berting. "Ibig bang sabihin ay aalis na siya?" Tumango ang matanda. Naganap na niya ang kanyang misyon. Naibalik na niya ang kasaganaan at kabutihan sa inyong baryo. Lumapit ang gintong tandang kay Tatay Berting. Marahan niya itong hinaplos. "Maraming salamat, kaibigan." Sa sandaling iyon ay tumilaok ang gintong tandang. Napakalinis at napakalakas ng kanyang tilaok. Ang buong baryo ay nagising at lumabas sa kanilang mga tahanan. Nasaksihan nilang unti-unting umangat sa himpapawid ang gintong tandang habang nababalot ng gininto ang liwanag. Lumipad ito patungo sa kabundukan hanggang sa tuluyan itong naglaho sa ulap. Kasabay nito ay dahan-dahang naglaho rin ang tagapagbantay ng gubat. Ngunit bago ito mawala ay nagsalita ito. "Hanggat may taong mabuti ang puso at handang tumulong sa kapwa, hindi mawawala ang tunay na biyaya." Muling bumalik sa katahimikan ang buong baryo. Bagamat wala na ang gintong tandang, hindi nawala ang kasaganaan. Patuloy pa ring namunga ang mga bukirin dahil natutuhan na ng mga tao ang tunay na lihim ng pag-unlad, ang sipag, katapatan, pagkakaisa, at pagmamalasakit sa kapwa. Lumipas pa ang maraming taon. Pumanaw si Tatay Berting sa kanyang katandaan habang napapalibutan ng mga taong kanyang tinulungan at minahal. Hindi siya iniwan ng malaking kayamanan. Sa halip, iniwan niya ang mas mahalagang pamana, isang mabuting pangalan, isang baryong nagkakaisa, at isang aral na hindi kailanman malilimutan. Mula noon ay naging alamat sa buong lalawigan ang kwento ng sabongherong magsasaka at ng gintong tandang. Sinasabi ng matatanda na kapag ang isang tao ay namumuhay ng may kabutihan, kasipagan at katapatan, maaaring hindi siya dalawin ng isang mahiwagang gintong tandang, ngunit tiyak na darating sa kanyang buhay ang mga biyayang higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Wakas.